Hello, hello, hello. Kumusta na? Long time no hear. And sana lagi kayo nasa mabuting kalagayan at ligtas sa kung ano man masasamang kapangyarihan at kapahamakan. And pasensya na po kayo kasi hanggang ngayon lagi pa po akong busy. Kaya hindi ako masyadong nagla-live at siguro mga next week ganon ay makakapag-live din ako ng medyo madalas. Pero sa ngayon talaga ay sa ngayon talaga is busy na ako, kaya pasensya na kayo kung di ako nakapag-live. At sana itong i-upload kong ito ay mapapanood nyo pa rin. At itong aking unang is gusto ko lang pong i-shout out lahat ng mga katimtak at lahat din po ng mga TAC chapter, lahat ng mga nagpapawisan ako. Lahat ng mga supporters ng Team Abot Kamay at saka mga silent supporters ng Team Abot Kamay at higit sa lahat yung mga sponsors ng Team Abot Kamay. Maraming salamat sa inyo lahat at saka sa mga sumusuporta sa amin mga vlogger. Maraming salamat sa inyo. Sana patuloy niyo po kaming susuportahan dahil kung wala kayo, hindi na mabubuhay ang aming mga channel, diba? So sana patuloy niyo kaming susuportahan at maraming salamat and shout out kay Mami Merly Pellegrino, ang founder ng Team Abot Kamay. Shout out sa inyo, Mami, at kay Jess Soriano ng mga ang baby ng TAC. Shout out sa inyo. At saka sa lahat ng independent vlogger. Shout out sa inyo lahat. Kay Lods Anino, kay June 20, at sa lahat ng mga warrior, independent warrior, shout out sa inyo lahat. So ito gumawa ako ng konting video kasi para hindi lang maano itong aking channel ko kasi ang bilis na si YouTube. Ang bilis na si YouTube eh. Ang bilis na niyang makabawas talaga. So, shout out sa ating lahat. So, itong aking re-reactionan ngayon, itong pinagsasabi ni Mars Ria na bakit yung mga nangyayari pa noon, binabangon-bangon niya yung katulad nangyari noon sa pag-alis nila BPM. Dahil siguro sa kawalan ng kanyang eco-content, kaya yun siguro naghahanap lang ng eco-content niya. Kaya ayan, inuungkat-ungkat niya lahat, yung wala naman daw balak na umalis si BPM noon. Pero ito, inuungkat-ungkat niya, pero lagi daw kumukuha daw ng sympathy si Mami Merly sa mga viewers, sa mga sponsors, diba? Napaka negatibo niyang tao at pakialamera niyang tao. Bakit ba? Ano ba ang galit niyo kay Mami Merly? Bakit? Mars Ria, ang intindihin mo yung mo. Ang intindihin mo yung yung kaso mo. Huwag mong intindihin yung kabuhayan ni Mami Merly. Tsaka yung sinasabi mo naman na naghihirap ang family ni Mami Merly, tapos
yung sa ibibigay doon sa pinsan mo na namatay, bakit tapos sabihin mo nagyayabang si mami, ha? Nang marami siyang pera samantalang naghihirap ang family niya. Bakit? Nandoon ka ba araw-araw para alam mo ba lahat-lahat kung ano yung nangyayari sa kanila? Alam mo ba lahat? Ano naman pala alam mo naman pala na ganyan na naghihirap na sila. Pero bakit? Pinakikialaman mo pa. Wala ka naman na iaambag. Diba? Pag wala kang maiaambag, wag mo silang pakikialaman. Huwag kang dumagdag. Wala ka naman palang maitutulong Hayaan mo na sila. Kung sila ang bahala na mag-aano dyan. Hayaan mo na silang bahala na gagawa ng paraan para masolusyonan lahat ng problema nila. Pero bakit? Nandyan ka, nakikialam, lahat. Ha? Yan ba ang kawalan ng i-content mo? Ganyan ka ganyan ka short sa mga i-content mo. Ha? Na ibabalik-balik mo lahat ng mga pangyayari, tapos uungkatin mo ang buhay ng may buhay. Bakit? Kung talagang sabihin nyo nga na content creator kayo, pero bakit tanging si Mami Merly lang ang lagi nyong kinokontent? Bakit Team Abot Kamay lang ang lagi ninyong kinokontent? Bakit hindi ibang, ang dami-daming pwedeng i-content? Bakit tanging si Mami Merly lang ang kinokontent nyo? Pwede naman mag-reaction kayo sa iba. Yung mga nakikita nyo, bakit yung mga nangyayari dito sa atin, sa gobyerno natin yan sa Pilipinas, ba't hindi yan ang re-reactionan nyo? Ha? Bakit tanging si Mami Merly, Team Abot Kamay, at saka yung mga vlogger ng Team Abot Kamay, bakit kami lang, sa amin lang kayo nakatuon, lalong-lalo na kay Mami Merly at sa pamilya niya? Diba? Kung talagang content creator kayo, bakit iisang tao lang ang inaano nyo, pinakikialaman nyo? Diba? Isang tao lang ang inano nyo, kinokontent nyo palagi. Pero hindi nyo kinokontent yung iba. Diba? Ba't hindi nyo kayang i-content yung iba? Bakit yung founder lang ng Team Abot Kamay ang kaya nyo i-content? Dahil ba nawawalan kayo ng mai-content? Kung hindi nyo ipinabalik-balik yung mga sinaunang nangyayari, yung mga matagal na panahon na nangyayari noon, ibinabalik nyo, ibinabangon nyo, inuungkat-ungkat nyo. At saka siya nga pala, bakit? Anong pakialam mo? Ha? Kahit hindi naman vlogger si Maring Allen Shigeta, pinakikialaman mo, nagko-comment ka ng mga kung ano-ano. Anong pakialam nyo dyan? Kay nananahimik siya, hindi siya vlogger. Siya lang ang taga-baba ng pledges, siya lang ang taga-ayos ng pledges. Pero sinasangkot-sangkot nyo sa kaguluhan ninyo. Pati mga taong nananahimik. Bakit lahat ng mga tumutulong ng Team Abot Kamay, pinakikialaman nyo? Bakit galit na lang kayo palagi? Anong kasalanan ni Mami Merly Pellegrino at ang kanyang pamilya sa inyo? Yan ang hindi ko maputol-putol na itanong sa inyo. Anong pakialam nyo? Ang buhay ni Mami Merly at saka ang kanyang pamilya, may sarili silang buhay at may sarili din kayo. Bakit hindi yung buhay ninyo ang pagtuunan ninyo ng pansin? Bakit ang buhay ni Mami Merly at ang kanyang pamilya ang pinakikialaman nyo? At gusto nyo yung i-publish, gusto nyo na bakit? Ang dami-dami vlogger dyan Ang dami-dami vlogger dyan. At saka ang mga founder ng mga team nila. Ba't hindi yun ang pakikialaman nyo? Ba't hindi yun ang i-content nyo? Bakit tanging si Mami Merly lang talaga? Tapos babatikusin nyo. Tapos pati ito, yung bata na dumating sa Team Abot Kamay na dati naman alaga ni Mami Merly, ngayon nagkaroon lang ng sakit ang nanay niya, kaya doon sila nagkahiwalay na tapos naging busy rin si Mami dito sa Team Abot Kamay, kaya hindi sila
nagkikita na ano, pero at least tignan mo, nung namatay yung nanay nung bata, naalala niya si Mami Merly. Dahil kahit pa paano nakikita niya si Mami Merly, kahit pa paano, malaki ang ano nila. Malaki ang pinagsamahan nila. Inisip niya siguro, si Lola, kumusta kaya si Lola? Dahil nalulungkot sa nanay niya. Kumusta si Lola, kumusta si Mami, na yung dati nag-alaga sa akin. Ngayon, dinalaw niya, syempre. Di ba? Dalawin niya. Dahil nga, namimiss niya ang nanay niya. Kumbaga sa kung naghahanap siya ng kalinga ng isang ina, kalinga ng isang lola, ayan, inano niya si Mami Merly, binalikan niya, pinasyalan niya. Natutuwa naman si Mami Merly dahil malaki na, yung anak-anakan niya, yung alaga niya dati. Tapos, pati ba naman siya nananahimik, kita mo napakamahiyain na nga, kasi batang-bata nga, hindi siya sanay sa mga ganyan. Tapos pati si Kapitana, inaano niya, ini-stalk niya, Facebook. Lahat ng artista ng Team Abot Kamay, ini-stalk niya palagi. Tapos isasangkot niya sa SOCMED para lang mai-content niya. Sa dami-dami ng mga artista, bakit hindi niyo ini-stalk, hindi niyo kino-content? Bakit? Kahit yung mga tao na bagong dating dito sa Team Abot Kamay, ini-stalk niyo, kino-content niyo. Talagang Team Abot Kamay lang kayo nakatuon. So, wag niyong sasabihin na content creator kayo. Dahil ang alam kong content creator is kung sino-sino ang nire-reactionan. Hindi lang isang tao, hindi lang isang grupo. Kaya nagpapatunay lang talaga na inggit lang kayo. Ang gusto nyo lang kasi sa inyo mapupunta mga sponsors. Kasi ang Team Abot Kamay, doon inaano ng mga sponsor, ang mga sinusuportahan ng mga sponsors, ang Team Abot Kamay sa mga charity nila, sa charity dahil gusto nila na umaambag sila sa mga charity. Tapos ito, sasabihin mo, Marsria, na hindi pwede na hindi mawalan ng si Mami Merly ng artista dahil gagamitin niya kamo. Siya ang gagamitin. Tapos, sasabihin mo pa na yan yung tao na dapat, kung may talent ka, ikaw ang mauuna na ikaw ang mauuna na gumastos bago kita. Samantalang ikaw, sabi mo kay Mami Merly, si Mami Merly ay siya ang kita muna bago trabaho. Paano ka na nakakasiguro na kumikita si Mami Merly? 'Di ba? Yan kasi ang mga utak nyo kasi, iba ang utak nyo. Iba ang takbo ng utak nyo. Napaka-negatibo lahat. Never na pagdating sa Team Abot Kamay, never na sumagi ang pagka-positibo sa isip nyo. Puro negative thinking kayo palagi. Diba? Ganyan kayo palagi. Kapag nagpapadala ang sponsor sa founder ng Team Abot Kamay, diyan kayo, inggit na inggit kayo sasabihin nyo na kumikita si Mami Merly. At least si Mami Merly, may sumusuporta man, yung mga sponsor, sumusuporta man sa Team Abot Kamay, at least may pinapakita naman si Mami Merly na na sinusuportahan nila. Diba? At least pinapakita naman, may mga nakikita naman na kung saan napupunta yung mga inaambag na mga sponsors. Dahil ang mga sponsors dito, ang gusto nila, yung makikita talaga nila kung saan napupunta yung yung ini-sponsor nila, yung inaambag nila. Kaso, ang gusto nyo kasi, kayo ang papadalhan. Kaso, kapag kayo ang pinadalhan naman, hindi naman kayo nagpapa-charity. Kundi, kayo lang. Sariling bulsa nyo ang sinacharityhan ninyo. At sarili nyong luho. Diba?
Okay lang ba nagpadala ang mga sponsor ninyo, nagpa-charity kayo? Di ba wala? Samantalang dito sa Team Abot Kamay, nagpapa-charity ng mga ang Team Abot Kamay. Ha? At doon nakikita ng mga sponsor kung saan napupunta ang pera nila. Pero bakit lagi ninyong binabatikos? Lagi ninyong sinasabi na scammer, si Banang, scammer ang manager, slash founder. Diba? Sigurado ba kayo? At saka halimbawa, yan, mag-uusap-usap kayo sa husgado. Tatanungin sa inyo, bakit? Meron bang in-scam? Si Banang sa inyo? Anong isasagot nyo? Di ba sasabihin nyo, hindi po kami ang ini-scam, kundi mga OFW ang ini-scam. Ay di ang sagot sa inyo, OFW naman pala. Wala naman palang in-scam sa inyo. Pero bakit kayo ang nagngangawa? Unless na magpakita ng ebidensya at yung mga na-scam mismo ang dapat na magreklamo at hindi kayo. Dahil unang-una, walang na-scam sa inyo. Kung kayo ang may na-scam, may pina-scam kay Mami Merly, yun, pwede pa. Pero kung wala na kayong maano dyan. Wala na kayong karapatan na magsalita ng mga ganyan. Kaso, ang sa inyo kasi, pang ano lang talaga. Pang revenue lang kasi sa inyo. Diba? Revenue lang kasi sa inyo. Pang content lang ang style nyo, ang ano nyo, ang hangad ninyo. Diba? Katulad ng sabi ni Mars Ria, yung hindi daw totoong lote nila Mami Merly, yung lote. Bakit? Anong pakialam mo doon? Anong ang pinaglalaban mo doon? Bakit kailangan ka mag-claim? Bakit kailangan ka mag-ano? Sila ang nararapat na magsalita doon at kung sino man ang nagmamay-ari ng lote or kung merong mang nag-aagawan sa lote, dapat yung dalawang both party na nag-aagawan at may involved doon sa ano na yon, sila ang dapat na magsalita at hindi ikaw, Mars Ria. Diba? Ang hirap sa inyo. Lagi nyo na lang talagang ikino-content si Mami Merly sa kasamaan. Gusto nyo lang talagang sirain. Gusto nyo lang sirain talaga at pahiyain at pasamain si Mami Merly sa SOCMED. Hindi ba sa tingin nyo ba maganda yan sa ginagawa nyo? Kung hindi ganyan ang ginagawa nyo, sana sineswerte kayo. At yumaman ba si Mami Merly? Nang ganyan. Na ipinamana niya sa mga anak niya ang negosyo niya. Kung masama siya. Alam mo lahat ng mga masasama. Yung inggitera, yung mayayabang, yung mapapagkumpara, yung makikipagpaligsahan, yung lalo na yung inggit, yung mapanira. Yan, yung walang asenso, yung ganun tao. Si Mami Merly, kung masamang tao yan, sana hindi siya umasenso. Siguro wala siyang nasasagasaan na maraming tao, kaya siya umasenso. Hindi ko naman sinabi na perfecto siya. Kaya lang, hindi Alam mo, lahat ng mga may masamang ugali, may masamang ginagawa, hindi yan sila umaasenso. Kapag ang tao ay makatao, sila ang umaasenso. Diba? Sila ang pinapaboran ng blessing. Diba?
Kaya ano ba lagi niyo nakikita kay Mami Merly? Lagi niyo sinisiraan. Ha? Tapos yung sinasabi mo ni Rhea, sinasabi ni Rhea na wag daw kayong magsasalita ng masasama sa kapwa mong tao dahil babalik daw sa inyo. Babalik daw talaga sa iyo na nagsasalita. Yung ano yung ginagawa mo, Rhea? Ikaw, Mars Rhea, salita ka ng salita diyan kay Mami Merly. So, ano ngayon ang nangyayari sa buhay mo? Hanggang dyan ganyan na lang ang buhay mo dahil lagi mong sinisiraan si Mami Merly, lagi mong pinapasama sa mata ng tao, sa tenga ng tao, sa social media. So, buong mundo nakakakita at nakakarinig sa kasamaan na pinupukol mo kay Mami Merly, di ba? So, kaya nga hanggang ngayon, kahit anong kayod mo, hindi ka umaasenso dahil alam mo kung bakit? Dahil yung ginagawa mo sa kapwa mo, lagi mong ginagawa, pinapasama si Mami Merly sa SOCMED, sa buong mundo. Ikaw ba? Hindi ba binabalikan ng karma? Kita mo't nag-umpisa na. Nag-umpisa na, meron kang kinakaharap ngayon na kaso. O, yan ang karma yan. Hindi ba yan bumalik sa'yo? Yung mga paninira mo, yung mga lahat, pati negosyo nila, sinisiraan mo. Napakalaking ano yun. Kasiraan yan. Hanap buhay nila yan eh. Bakit mo sinisiraan yung tao? At saka kung sino man ang may karapatan na magsita sa ganyan, yung mga nararapat na tao na nasa kinauukulan na dapat na magsita dyan, hindi ikaw. Kung talagang may patunay ka na nang-i-scam si Mami at nagnanakaw si Mami, dapat magbigay ka ng ebidensya sa barangay or sa pulis at sila mismo ang iimbestiga kay Mami Merly. O kaya dapat ikaw ang nag-file kung meron ka talagang matibay na ebidensya, ikaw ang mag-file, ngayon iimbestigahan siya. Bakit idinadaan mo sa SOCMED? Dahil ang gusto mo, ibaba mo at apak-apakan mo yung isang tao para lang sa revenue ninyo, di ba? Pinapasama nyo yung tao para lang kumita kayo. Hindi ba pwedeng kumita kayo? Hindi ba tayo pwedeng kumita? Hindi ba kayo pwedeng kumita nang wala kayong sinisiraan? Diba? Pwede naman kayong mag-content na walang nasisira at walang masama na kapwa-tao. Doon nyo gamitin yung galing nyo. Hindi yung mapapanira. Hanggang doon lang ang kagalingan ninyo. Hanggang doon lang ang talino ninyo. Yung mapanira kayo ng kapwa nyo para lang sa content ninyo. Ganun lang, hanggang ganun lang ba? Ipakita nyo ang talino nyo sa kabutihan. Diba? At saka kung talagang content creator kayo, sasabihin nyo na yung katulad nun, kahit yung mga tao na nahimik, na hindi kasali sa mga kaguluhan, inaano nyo, pinapakialaman nyo. Si Kumaring Allen, Shigeta, siya lang ang nag-aayos ng mga pledges. Pero bakit sinasangkot ninyo? Kinakalagkad ninyo. Tapos sasabihin mo, sabi ni Franyap, oy, bakit mo daw, pinakikialaman, kino-comment mo daw si Allen, Shigeta. Tapos sasabihin mo, Marcia, ganun talaga, lahat makakalkal. Bakit? Sino ka na may karapatan na mangalkal ng buhay na may buhay? Diba? Yan ba ay akala mo hindi babalik sa'yo sa mga ginagawa mo? Pero kung magsalita ka, yan sa SOCMED mo, sa channel mo, sabi mo, ganun talaga. Kung ano yung sinasabi mo sa kapwa mong tao, ay babalik at babalik talaga sa'yo. Diba? O yan, yung ginagawa mo.
Sa akala mo ba hindi babalik sa'yo sa mga ginagawa mo kay Mami Merly, kay Ash 26 at sa amin lahat dito? Yan, nangyayari yan sa'yo. Kinakarma ka na. At hindi mo ba alam, yung kinikita mo sa paninira mo dyan sa channel mo, paninira mo sa kapwa mo, at nagkakaroon ka nga ng revenue, pero sapat na ba yan? Pampiyansa mo at pang ano mo sa attorney mo. Ngayon, di ba? Bakit hindi na lang kayo mag-isip? Sabihin nyo na lang. Bakit hindi ba pwede na mag-content ako? Nang ibang eco-content ko na lang. Buti pa si sino ba yun dating nakasuhan din na si Ophir Mirna? Di ba? Puro paninira. Grabe. Grabe siya kung manira, magbintang ng kung ano-ano na wala siyang sapat na ebidensya kila Migs Molino at saka kay Jetro. Tingnan mo nung nakasuhan na siya. Nagbago na siya. Dahil nakita na niya at naramdaman na niya ang hirap. Yung kinita niya sa paninira niya kila Jetro at saka kay Migs Molino noon ay hindi pa sumapat. Sa pinamamasahe pasahe niya pabalik-balik pa lang, lugmok na siya. How much more na mag-ano pa siya ng hire ng tao na lawyer para ipagtanggol siya. Ha? Hindi sapat yung kinikita niya sa revenue niya, sa paninira niya. Ang balik ng paninira niya kila Jetro at saka kay Migs. Tingnan mo, mas masahol pa. Kaya ikaw, Mars Ria, naumpisahan na ang kaso mo. Hindi pa tumitigil yung bunganga mo. Hindi mo pa nararamdaman ngayon dahil hindi pa siya umaakyat. Pero pag umakyat yan, tingnan natin. Doon mo ipapakita ang talino mo. Ha? Bakit pag maghihiring, sabihin mo, ay piskal, vlogger ako. Ganun talaga ang dito sa social media. Lahat, i-content. Bakit hindi mo na lang gawin yun? Na habang naghihiring kayo, i-content mo na rin. Diba? Sabi mo, lahat talaga makakalkal. Yung mga taong nananahimik, si Jess Soriano, si Maring Allen Sigeta, at yung mga ibang tao na nananahimik, kino-content mo para lang sa revenue mo. Diba? Ngayon, sa ngayon pa lang, hindi mo pa mararamdaman. At saka yung ginagawa din ni Pekwa, parehas kayo ni Pekwa. Ngayon, nakatanggap na kayo ng diploma. Sana tuluyan na hindi umaten nga si Pekwa sa mga hearing niya para agad-agad yan. Doon yung magaling, di ba attorneyhan din yan si Pekwa? Doon nyo ipakita ang galing nyo at doon natin makikita at doon natin masusukat kung gaano kayo kagaling. Sabi nyo nga, ganyan talaga sa SOCMED. Ako dito, never ako nanira ng kapwa ko. Never ako nagpasama ng kapwa ko. Never ako ng kapwa ko dito sa inyo. Ha? Lagi lang ako nagpapaalala sa inyo dito. Pinapamukha ko lang sa inyo. Ha? Nagpapaalala lang ako. Yung mga ginagawa nyo na hindi dapat. Kahit pag gumagawa ng hindi maganda si Mami Merly, pues wala kayong karapatan na usisahin siya at husgahan siya at paratangan siya ng kung ano-ano dahil wala kayo sa posisyon para gawin yan. Kung social media, nasabi nyo ganyan talaga ang buhay sa social media, pues ilagay nyo sa tama. Ilagay nyo sa tama ang paggamit nyo sa social media dahil walang pagsisisi na nauuna. Laging nasa huli.
Kahit nandyan ka sa social media, nandito ka sa SOCMED, may batas tayo pa rin. Ha? Walang magbabawal sa'yo na mag-content ka ng kung ano-ano, basta't wag lang mapasama yung tao. Wag lang mapasama at wag ka lang manira ng kapwa mong tao. Dahil tulad nga ng sabi mo, babalik at babalik din lang sa'yo kung ano yung ginagawa mo. Ito na nga, hindi kalaunan, babalik yan sa'yo. Babalik yan sa'yo. Yung ginagawa mo. Diba? Hindi mo na lang nararamdaman. At bakit? Yung binabatikos nyo, pinaparatangan nyo, binubulin nyo, yan. Umaasenso siya, umaano na yung, ang dami niyang pwesto, ang dami niyang, may business siya, na hindi siya namang problema sa mga anak niya. Dahil may kanya-kanyang, hanap buhay ang mga anak niya, na yun ay pinamana niya dahil sa kanyang sariling kayod. Batang-bata pa siya, may sarili siyang kayod, kumakayod siya hanggang sa umasenso siya. At hindi yan aasenso si Mami Merly kung meron siyang ginagawa na hindi maganda sa kapwa niya. Hindi siya inggitera at hindi siya mapanira ng kapwa niya. Hindi siya bully. At kapag may lumapit sa kanya humingi ng tulong, tumutulong siya. Matulungin yan si Mami Merly. Oo, kung minsan kuripot siya. Pero yun talaga, kaya nga naging asensado siya kasi naging kuripot siya. Pero kapag may humingi ng tulong sa kanya, maluwag siyang tumutulong. Maluwag siyang tumutulong. Diba? Kaya yun ang nakita ng Panginoon kung bakit siya binigyan ng blessing na binigyan siya ng blessing para siguro nakikita ng Panginoon yung puso niya na matulungin siya. Marami siya natutulungan. Kaya binigyan niya siya ng blessing para malawak pa ang kanyang patutulungan na kapwa niyang tao. Pero never siya naninira. Sariling kayod ni Mami Merly yung pinag-asenso ng pamilya niya. At yun ang ipinamana niya sa mga anak-anak niya. Meron pa nga siyang bilyonaryang anak eh. Dahil sa pamamaraan niya. Dahil sa sarili niyang kayod. Tapos eto kayo ngayon, sisirain nyo ng sisirain. Okay lang sana kung maganda-ganda rin ang buhay niyo eh. Para sabihin na lang natin na isipin ng mga tao na ay siguro kakompetensya nila sa business yan kaya ganyan. Kaso hindi eh. Ngayon sa ginagawa nyo ngayon, lumilitaw sa isipan ng mga tao na iinggit lang kayo talaga. Inggit na inggit kayo dahil bakit? Ayaw na ayaw nyo magkaroon ng sponsor si Mami Merly. Kitang-kita naman na tumutulong. Marami siyang tinutulungan. Maraming tinutulungan ng Team Abot Kamay. Kayo wala pa kayong ni isa, wala kayong pinakita na tinutulungan nyo kapag may nagpadala na sponsor sa inyo. Pang sarili lang ninyo. Ngayon may gana kayong mag-ano-ano kay Mami Merly. At saka yung yung ginagawa, yung paninira mo, pangkokorekta mo nga pala, Pekwa, kay As 26. Sa mga wrong words na nabibigkas niya. Bago ka mag-correct ng ibang tao, korektahan mo rin muna ang sarili mo.
Ha? Every time na magsalita ka din. Ha? In the end. Di ba? In the end. In the end. Di ba? Tapos yung yung mga mali-mali lang na nabibigkas ni Ash 26, napupuna mo. Pero yung mga pinagsasabi mo, yung mga lumalabas sa bibig mo, hindi mo rin napupuna. Sabi nga nila, marunong kang tumingin ng muta ng ikapwa mong tao, pero yung sarili mong muta na nandiyan mismo sa mata mo, hindi mo nakikita. Ha? Nung minsan mag-isip-isip din naman kayo. Ang galing-galing yung magsalita, pero yung mga sinasabi nyo, hindi nyo napupuna. Pero yung nasasabi ng ibang tao, napupuna nyo. Ha? Okay lang yun. No one is perfect. At hindi ko rin sinasabi na perfecto si Mami Merly. Hindi ko rin ako mismo, hindi ko rin sinasabi na perfecto ako. Nagpapaalala lang ako sa inyo. Dahil sagad-sagad na eh. Sobra na kayo. Lahat sinasabi nyo ng ganito si Mami Merly. Grabe ang pang-aano nyo, pang-alipustan ninyo sa buhay niya, sa pag-ugali niya. Kahit na gumagawa man siya ng kung ano-ano na gusto niyang gawin, ano naman kung gusto niyang, yun ang hilig niya, na mag-alaga ng artista. Hindi naman siya humihingi sa inyo. Hindi naman kayo hinihingian. Wala naman kayo na iaambag. Ayun ang hilig niya eh. Ha? Hindi naman niya pinakikialaman kung ano yung hilig mo. Ha? Ang hilig ng bawat isang tao, kanya-kanyang kagustuhan yan. Ako, mahilig ako na magtahi-tahi. Hilig ko yun eh. Ang hilig niya mag-alaga talaga ng artista at sumuporta sa artista. Ang importante, hindi kayo naaapektuhan. Pero bakit? Binabatikos na yung tao na hindi naman nakikialam sa inyo. Pinakikialaman nyo palagi. Wala kayong ibang nakita kundi yung pagkakamili ni Mami Merly. Wala kayong ibang nakikita kung hindi yung mga ginagawa ni Mami Merly. Lahat-lahat na lang. At kahit hindi kayo involved, pinipilit nyong pinakikialaman. Ha? Huwag kayong makialam. Sa buhay na may buhay. Kasi kapag hindi kayo pinakikialaman, huwag kayong makikialam. Unang-una, walang ini-scam si Mami Merly sa inyo. Walang ninakaw si Mami Merly sa inyo. Lalong-lalo na ikaw, Pikwa. Na bagkus, ikaw pa nga nanloko kay Mami eh. Yung 10,000 na hiniram mo kay Mami Merly, hindi mo naman ibinabalik. Ha? Ngayon, ni Singkunduling, wala kang naiaambag sa buhay ni Mami Merly, wala siyang inutang sa'yo na kahit na Singkunduling, bagkus ikaw pa ang pinakain, pinalamon buong pamilya mo. Ha? Tapos nung umalis ka, nabudol mo pa ng 10,000 si Mami Merly. Kaya wag mong sasabihin na si Mami Merly ay budol dahil ikaw mismo ang nambudol sa kanya. Dinadaan-daan mo sa utang pero hindi ka naman marunong magbayad. Kaya mag-isip-isip kayo. Saka ikaw, Marsria, ikaw rin, isa ka rin na tumira doon. Pero bakit yung pagkakamali ni Mami Merly? Ha? Ang nasisilip mo palagi. Bakit hindi mo man lang inisip, inalala? Yung utang na loob mo man lang sa pagtira mo doon, nakalibre ka, kumakain ka ng libre doon, nakatira ka doon ng libre doon, lahat. Kailan naman pinaalis ka doon dahil sa ginagawa mo eh? Ha? Tapos ngayon, porke umalis ka na, o content mo, bakit hindi mo siya, kung talagang masama si Mami Merly, bakit hindi mo siya kino-content? Ando doon ka naman sa Tack House noon. Vlogger ka na noon. Bakit noon pa man? Nung habang ando doon ka, hindi mo
sinasabi ang kasamaan ni Mami Merly? Bakit kung kailan ka umalis saka mo siya sinasabi? Kung talagang totoo na masama ang ugali ni Mami Merly. Ha? Bakit kung kailan nag-alisan kayo saka kayo magnganganak ng kasamaan ni Mami Merly? Bakit nung time na nandoon kayo hindi naman kayo hindi naman kayo nagsasalita ng kasamaan ni Mami Merly? Kung talagang masama ang isang tao, habang ando doon ka pa, sinabi mo na. At bakit nagtagal kayo ng ganun katagal kung talagang masama si Mami Merly, di ba? Kaya doon mo talaga makikita na pang-content lang kayo at inggit lang kayo. Ha, sa mga natatanggap ni Mami Merly, ha, sa mga sponsors. Bakit hindi nyo pagbigyan yung matanda? Total, hindi naman kayo naapektuhan. Ha? Ayun ang kahiligan niya eh. Importante hindi kayo apektado. Diba? Walang pakialaman. Kung talagang revenue ang gusto nyo, pues, huwag kayong manira. Ha? Pwede kayong mag-reaction, pero huwag kayong manira. Ha? Pwede naman mag-vlog ng kahit na yung halimbawa, yung i-describe mo yung ginagawa ng isang tao in a good way, in a nice way. Ha? Huwag mong pasamain para hindi bandang huli ikaw ang mapapasama. Ha? Para hindi bandang huli ay hindi ka mapapasama, di ba? Ngayon, yung ginagawa mong yan dahil akala mo habang sinisiraan nyo si Mami Merly ay natutuwa ang mga viewers nyo, kaya dumadami ang viewers nyo, pues, hindi magtatagal, aapitin nyo, babalik sa inyo yung kung ano yung mga ginagawa ninyo. Ha? Hintay-hintayin mo lang. Ikaw, Mars Rian, nag-umpisa ka na. Tapos susunod yan si Pekwa. Doon natin makikita ang kagalingan ninyo. Yung ginagawa nyo sa channel nyo, gawin nyo rin sa korte pag naghaharap-harap kayo. Ha? Sumasobra na kayo eh. Wala kang ibang ginawa kundi manira sa matanda. Kaya nga ginugulo nyo nga yung dating talent niya. Pinakikialaman nyo, pinipilit nyong kinukuha. Ngayon bumitaw siya para sa katahimikan ng kanyang buhay. Tapos nung kumuha siya ng panibago na hindi nyo kilala, binabatikos nyo pa rin. Kahit anong anggulo, kahit saan banda, ang gagawin ni Mami Merly, lagi pa rin kayong napumuna. Lagi pa rin kayong may napipintas. Lagi pa rin kayong nakasilip. Ha? Hindi naman kayo nang agrabyado ng tao. Diba? Kaya nga nag-giveaway na lang siya eh. Sa dati niyang talent eh. Dahil pilit nyo silang pinag-aaway. Pilit nyo silang pinaghihiwalay. Ngayon, gumive up siya. Para lang sa katahimikan. Siya ang nag-giveaway. Para sa katahimikan. Pero wala pa rin kayong tigil. Dahil hanggat hindi namamatay si Mami Merly, hindi nyo sa tinitigilan. Pero, hindi nyo ba alam? May hangganan ang lahat. Ha? Hindi natutulog ang Panginoon Diyos. Ito na nga, nag-umpisa na. Dahil sa sobrang paninira nyo, kay Mami Merly, araw-araw. Ha? Bibihira nga lang siyang sumagot, magpaliwanag. Sasabihin nyo, pag nagpapaliwanag siya, sinasabi nyo na babalahura siya. O, saan ba siya lalagay? Diba? Ang gusto nyo lang talaga, sirain lang talaga siya. Para hindi siya, tuwang-tuwa nga kayo eh.
para hindi siya mapadalhan ng sponsor. Tuwang-tuwa nga kayo kapag ka nag-alisan ang mga sponsors niya. Tuwang-tuwa kayo kapag may umaalis na sponsor tsaka supporters niya. Diba? Dahil lang gusto nyo sa inyo mapunta. Ngayon, ilang team ang nagsama-sama. Sige lang. Hindi naman kami nakikialam sa inyo. Huwag nyo lang kaming pakialaman dito sa Team Abot Kamay. Pati mga tao na nananahimik, kinakaladkad nyo. Diba? Ang hirap sa inyo perfectionist kayo Okay. Ang hirap sa inyo, puro kayo ngak-ngak. Tignan na lang natin. Diba? So, guys, madaling araw na dito, 1:33. So, sana patuloy nyo suportahan ang aking channel. At, sana huwag kayong magsasawa na manood sa amin. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa aming mga channel. And shout out Mami Merly at sa lahat ng Team Abot Kamay. Shout out sa inyo lahat-lahat. Sa lahat ng TAC chapter, shout out sa inyo lahat. At lagi na lang tayong mag-iingat palagi sa kung ano man ang mga sakuna na ating nararanasan. At lagi tayong magdadasal sa Panginoon Diyos para huwag na tayong pababayaan. Okay? So, thank you so much. Pasensya na kayo at bibihira lang ako mag-live. At ito nga, lumampas ako sa slot ko. Baka may gumamit ng live ni si May Warrior ang sumunod sa akin. Lumampas na ako. Kaya gumawa na lang ako ng video ko para lang i-upload ko. Kasi nalampas niya yung yung slot ko. Kaya ito na lang ginagawa ko. Para lang meron ako may upload. So, sana supportahan nyo pa rin ako. Thank you so much. I love you guys. Bye-bye.